Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Bago natin tunguhin ang bugso ng mga halagang balita para sa araw na ito ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama ang ating Commission on Elections o COMELEC dahil sa nalalapit po. Although less than 2 years na 2028 national and local elections, mas pinaaga na po ng pamahalaan paghahanda upang matiyak ang seguridad at kredibilidad ng halalan dito sa ating bansa. Sa pamagitan ng maagang pag-activate ng COMELEC Advisory Council, layunin ng DICT at ng COMELEC na mapalakas ang tiwala ng publiko sa election systems sa gitna ng mga sinasabing banta ng cyber attacks at issue sa transparency. Tatalakayin natin kung paano nga ba makatutulong ang mga bagong teknolohiya tulad ng Secure Electronic Transmission System at Online Voting and Counting System sa pagprotekta sa bawat boto ng ating mga kababayan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang opisyal na tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Director Laudianco, welcome po muli sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, Ma'am Steph, at magandang tanghali po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa ating programa. Magandang tanghali po. Maraming salamat po, Director Laudianco, for gracing our program again. Unang-una po namin katanungan sa inyo sa maaga nga pong pag-activate nitong ang tinatawag na COMELEC Advisory Council, no? Halos dalawang taon bago yung mismong eleksyon, yung mismong 2028 national and local elections. Paano po ba nito mababago ang antas ng paghahanda po ng COMELEC kumpara sa mga nakaraang halalan? Una po, ito ay sumusulong dun sa plano ng Commission on Elections na gawin ang 2026, ang unang bahagi ng 2026 bilang ang aming research and development year. Dahil ang gusto po ng COMELEC, ang 2026, magkaroon na rin ng procurement dito ng sistema para yung 2027 ay ilalaan natin saan? Sa produksyon ng mga makina, development ng mga system, at pati na rin yung huling parte ng taon ay yung mga certifications at testing nito. Nang sa gayon, pagtungtong ng Enero ng 2028 wala na po tayong iniintindi pang paghahandang technical at papunta na lamang po tayo doon sa balota, sa pangangampanya, yun na lang po yung matututukan natin. Hindi po kasi katulad ng mga nakaraang halalan, medyo naghahabol ang COMELEC dahil ibinibigay lang ang budget para sa automation ng isang taon bago po magawin ang halalan. So isipin nyo po, lahat ginagawa dyan, pagbabalangkas ng terms of reference, production, certification, testing and all, at dumarating sa punto na taon na ng halalan, ay tuloy pa rin yung produksyon ng makina at hinahabol yung testing at certification. Ayaw na po nang maulit ng COMELEC yan. Kaya nga po dun sa mga pagbabalangkas ng budget, siniguro namin na ipinaglaban 2026 magkaroon na ng initial na budget para sa 2028 nang sa gayon 2027 matupad yung gusto natin na produksyon ng makina testing. At dito po pumasok ang COMELEC Advisory Council, Ma'am Steph. Dahil nauna na naming binalangkas yung proposed terms of reference na ibinigay namin una sa COMELEC Advisory Council. Kinuha namin yung kanilang mga rekomendasyon at ito naman po ang kanilang tungkulin ayon sa Republic Act 9369 at sinama po namin ngayon sa lahat ng terms of reference at procurement na gagawin.
Kanina nabanggit niyo na nga po yung automation, Director Laudianco. So, sinasabi na dumarami na nga po yung mga tinatawag na cybersecurity threats at mas nagiging komplikado po na election technologies. Para po sa kumbaga sa pananaw po ba ng COMELEC, ano po ang mga kasalukuyang pinakamalalaking banta when it comes to automated election system dito sa Pilipinas? Tama po kayo, talagang yung cyber hacking po, yan ang talagang iniisip natin na unang-una. Kaya nga po, marami tayong ginagawa na security features na ipapatupad. Una na, syempre, yung physical, hindi nakakonekta sa internet until the point of transmission. Alam nyo, yan yung isa sa pinakamabisang ginagawa ng COMELEC mula pa noong 2010. Yung pong ating mga voting systems hindi nakakonekta yan sa internet until matapos ang halalan, mabilang at ang boto at magtatransmit na lang ng resulta nang sa gayon makasiguro tayo yung po sinasabi nila na pagpasok ng mga malicious wares ay hindi magagawa. Ikalawa, doon naman sa parting technical, doon po sa ating sistema mismo naka-embed ang mataas na layer ng encryption. May mga firewalls po tayo. Meron tayong tinatawag na pagdating sa ating communication system, doon sa ating transmission, naka-virtual private network po tayo. At higit sa lahat po, yung pong ating tinatawag po na mga detection tools. So nakikita po natin dito kung paano nagiging robust, matataging sistema. At yung ikahuling bahagi, ito po talagang kailangan. Yung transparency and auditability. Alam nyo po talagang pag ipinakita natin sa ating mga kababayan paano nabalangkas, paano na-produce, paano na-test, paano gumagana, naintindihan, na-review ang source codes, sinertify ng International Certification Entity. At pagdating pa sa huli, no, yung pinakahuling bahagi ng 3-step process natin, merong auditable lahat ng action, lahat ng ginawa sa sistema, ay mapapakita po natin na lahat ng ito ay gumana yung depensa natin para sa anumang uri ng threat, cyberman ito, physical o intentional na gagawin ng mga kabahaging tao dito sa ating halalan. Director Laudianco, yung mga nabanggit niyo po ba ay ito ay under na po ba sa Secure Electronic Transmission System o SETS? Ang SETS po isang bahagi lamang ng automated election system. Alam niyo po ito yan, ano? Meron po tayong binalangkas na automated election system kung saan po meron tayong tinatawag na election management system. Ito yung tumatanggap, ito yung utak, ito po yung pinagdadala natin ang lahat ng resulta. Kabahagi po niyan, yung election management system na yan, yung makina, yung mga automated counting machines. Kabahagi rin po niya, nakasunod sa steps na yan, ay yung consolidation and canvassing system. Alam niyo po kasi ang batas ng halalan sa Pilipinas, mula sa presinto, paakyat doon sa mga canvassing board. Kaya kailangan masunod po kasi batas na yan. Yan po ay isang bahagi lamang. Meron pang isang bahagi, yung tinawag nyo nga po na Secure Electronic Transmission Services, na kung saan nagagawa po ng ACM, ng Board of Canvassers, na ma-transmit doon sa election management system, pati na rin doon sa mga servers ang resulta na yan. Meron pa pong isang bahagi, kukumpletuhin ko na. Yung po tinatawag natin na internet o overseas voting system, online voting and counting system. So tatlo pong bahagi ito kung saan po nakakaboto yung mga kababayan nating botante dito sa Pilipinas at yung pong mga kababayan nating botante na nasa iba't ibang bahagi ng mundo na para po ma-enjoy at magampanan nila ang kanilang karapatan at obligasyon na bumoto at lumahok sa halalan. And speaking of online voting and counting system po, Director Laudianco, ano po yung mga pangunahing safeguards na tinitingnan ng COMELEC upang mapanatili ang integridad at transparency ng pagbibilang ng boto under this siguro under this part po ng automation? Gaya din po no nabanggit ko kanina, una yung physical dahil kailangang magrehistro ang mga magpa-participate dito sa online voting and counting system. Masiguro natin na talaga silang registered voter at registered overseas voter. Malaman natin at masiguro natin na nandun sila sa bansa na sinasabi nilang doon sila nakarehistro. At sa pamamagitan din po ng pagpaparehistro na yan, mabibigyan natin sila ng kanilang account, ng kanilang password at makakapasok sila sa sistema. Yun naman po technical. Gaya rin nabanggit ko kanina, napakataas na layer ng encryption at tinitignan po natin ngayon ang mga makabago, kumbaga gold and industry standard na ginagamit ng ating mga services pagdating sa internet katulad ng mga Amazon web services, yung mga cloud services natin, sinisiguro natin na talagang top of the line
yung ating mga security features niyan. At yung panghuli, definitely, kahit po online yan, kahit hindi physical na pagboto, kailangan pa rin ng transparency and auditability. Nang sa gayon, pag binalidate natin lahat ng proseso na intindihan ng mga stakeholders, political parties, candidates, pati na rin yung mga gagamit ng sistema at ang huli, maipapakita natin sa pamamagitan ng audit. So kung makikita nyo po sa lahat ng proseso sa gagawin ng COMELEC, laging may 3 bahagi ng seguridad na ipinapatupad ng COMELEC. Moving forward po, Director Laudianco, dahil may participation ng iba't ibang mga sektor tulad ng academe, ICT organizations at election reform groups dito nga po sa CAC o COMELEC Advisory Council. Paano po ba nito pinalalakas ang credibility at independence ng mga recommendation para po sa COMELEC? At una po sa lahat, ang kanila pong mga nagiging rekomendasyon ay base una sa kanilang experience. Dahil sila rin po ay mga botante, sila ay mga Pilipino. So nakikita nila kung ano yung nagiging on personal experience, pati na rin experience siguro ng kanilang pamilya, mga kasamahan, colleagues sa profesyon. Ikalawa, sila po ay professional, sila po ay mga learned sa ating teknolohiya, kaya nga po magkakasama yan, industry experts, yung ating mga tinatawag na technical experts, pati na rin yung miyembro ng academe. Dahil alam naman natin, maituturing po sila na talagang pinakamataas na level ng mga resource persons natin pagdating dito. At ikatlo, dahil nga po sila yung pinakamataas na level ng resource person, definitely tangay-tangay nila ang kanilang reputasyon, tangay nila ang kanilang credibility. Hindi po sila papayag na madungisan yung pangalan nila sa pagsali sa isang bagay na hindi nila na-test, hindi nila naunawaan, at higit sa lahat, hindi nila irerekomenda. Kaya po itong proseso ng ating CAC, napakaganda po ito under the Republic Act 9369. Hindi lang sa kinukuha natin yung rekomendasyon based on experience, based on Mukhang naputol ang ating komunikasyon kay Director Laudianco. Ayan, subukan natin ulit ang ating communication lines, Ayun, Director Laudianco, medyo naputol tayo. Go ahead po. Opo, dahil hindi lang po binibigay ng mga miyembro ng CAC yung kanilang eksperyensya, yung kanilang expertise, kundi binibigay din nila ang credibility ng pangalan nila para maniwala ang mga tao. Kumbaga sinasabi nila, kung kami nga ng mga eksperto at pinagkakatiwalaan nyo ay nagtitiwala sa sistema, makakaasa ang ating makababayan na mapagkakatiwalaan ang sistemang gagamitin ng COMELEC. Given po ang mas pinahabang preparasyon kasi halos 2 years pa before the actual national and local elections, na ibinigay nga po ng maagang activation itong CAC. Ano-ano po ba yung mga konkretong hakbang po na isasagawa o ilulunsad ng COMELEC upang matukoy at maiwasan yung mga posibleng vulnerabilities sa sistema? Nako, gumana na po yan. Noong 2 months ago po ay una nang nilabas ng COMELEC yung proposed terms of reference sa ating mga automated system, internet voting, secure electronic transmission services. At ang ginawa pa po ng COMELEC dito, kami po ay nag-imbita ng mga current na mga election vendors ngayon sa buong mundo. Tinignan natin yung mga teknolohiya nila na available sa mundo ngayon kasi maaring isipin natin na mayroong gustong teknolohiya ang COMELEC ngunit hindi pa naman pala kaya ng sistema ng mundo, wala rin. So tinignan natin ano ang meron ngayon, ano ang available na magamit na natin. At ito'y kinuha natin, yung mga best features. Sabi nga ng COMELEC dati pa, na hindi naman kami bumibili ng isang produkto lamang. Ang tinitignan namin, kinukuha namin ng mga pinakamagagandang features, binabalang ka sa isang terms of reference sa isang sistema, at ito'y pagkatapos ipoprocure natin, hayaan natin na habulin ng mga technology providers, election vendors, yung sistema ang gusto ng COMELEC. Kumbaga, ito unique sa atin dahil tayo ang pumili ng lahat. Sa maaga pong paghahanda natin, may sapat na panahon tayo. Una, balangkasin yung terms of reference. At pag ito ay pinoprocure na natin, at asahan nyo po yan, gagawin natin itong taon na to. Pag pinrocure po natin yan, may sapat na panahon din yung mga technology vendors, yung mga election vendors na habulin at gawin yung teknolohiya natin yan. At next year, pag nakita na po natin, nakapag-procure
year na tayo, may sapat na panahon ma-produce ang makina, ma-develop ang system. At ito yung pinaka-importante sa huling bahagi. Magkaroon ng local source code review. Mahimay ng mga kababayan nating eksperto ang lahat ng codes sa gagamitin na programa. Ma-check lahat, ma-test lahat ng hardware at higit sa lahat, i-subject ito sa isang certification. In fact, hindi humihinto po sa local certification ng COMELEC. Merong pinapatupad na international certification na end-to-end. Ibig sabihin ng end-to-end, dati sistema lang eh. Ngayon hindi, isinasama natin ang lahat ng proseso at lahat ng teknolohiyang kasama. So ito po yung advantages na maaga tayo magsisimula. Ang talaga nagiging limit lang po namin, Ma'am Steph, alam niyo po ba kung ano? Budget. Sabi nga namin, kung maibibigay lang lahat ng budget ngayong 2026, ay i-procure na natin lahat, gawin na natin lahat, nang sa gayon mas maaga pang makapaghanda ang COMELEC. Siguro po no, follow up regarding that po. At kanina nabanggit din yung collaboration with DICT. So paano po masisiguro ng COMELEC in partnership with DICT na ang bawat boto ay hindi lamang maayos na mabibilang kundi protektado rin no laban po sa hacking o data breaches? Opo, dahil nga po mula dun sa humingi tayo ng tulong sa kanila, paano ba yung magandang balangkasin na sistema? Ano ang latest at secure technologies na available ngayon? Ano ang magagandang depensa? Whether yan ay sa makina, sa software, sa transmission, o kaya sa internet voting. Meron pa po tayong isang ng tulong sa kanila. Yun nga pong tinatawag po natin na certification. Tulungan nyo kami at kapailalim dyan sa certification na yan. Siyempre, i-testing natin lahat. So, katulong po namin ang COMELEC dyan. May isa pa po kaming hiningin tulong sa ating DICT. Kung mapapansin nyo nga po, ilang activities na nakasama namin si Secretary Henry Aguda, no? Dahil hindi lang namin pinapakita yung balak ng COMELEC, kundi humihingi rin kami ng opinion sa kanila. May isa pa po kami na hiningi na tulong sa kanila. Yung pagmumonitor ng threats pagkatapos. Sabihin na natin, at tapos na namin lahat ito, pasulong na tayo sa halalan, patuloy tayong tulungan ng DICT dun sa mga kakaharapin na threats. Ano ang magandang gawin? Yung legal na aksyon dito, yung technical na aksyon dito para labanan at pigilan ito. At isa pa, paano ang gagawin sa future? Lagi po kasing merong ganun eh. Yung forward-looking tayo. Dahil alam naman natin, kung nag-a-advance ang teknolohiya, nag-a-advance din po yung mga nagbabalak magsabotahe sa atin. So tinitingnan na natin ngayon ano ang pwede nating magawa papunta sa kinabukasan. Siguro one of a few questions po no Director Laudianco, sa konteksto po ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang paggamit ng teknolohiya sa governance, ay paano po isinasabuhay ng COMELEC itong direktibang ito sa paghahanda para sa 2028 elections? Nako, kaisa po tayo, no? Una sa lahat, sa loob mismo ng Commission on Elections ay sinasagawa po natin ang digitalization ng buong COMELEC. So sumasabay po tayo sa pamahalaan sa pag-digitize ng ating mga proseso, sa ating mga dokumento at iba pa. Dahil nakita natin kung paano na i-boost ang efficiency ng mga ahensya ng pamahalaan kung tayo ay nag-digitize. At isa pa, yung accessibility ng ating mga kababayan, napapadali natin yung pag-access nila ng ating frontline services kung nagiging digital tayo, mas efficient, mas effective ito. At higit sa lahat po, patungkol nga dun sa mga sistema. Nakita naman natin na ang ating pamahalaan ay sumusulong sa mas mataas na level ng teknolohiya sa lahat ng bahagi ng proseso natin. So kami po sa COMELEC bilang tagapamahala ng pamahalaan ay sinisiguro natin na talagang up to standards din, hindi lang po ng pamahalaan, kundi ng buong mundo. Yung sistema natin, alam niyo po Ma'am Steph, maikwento ko lang. Sa dami po ng napuntahan ko ng mga forum kung saan po naiimbitahan ng COMELEC na ibahagi natin paano natin ginagawa ang ating automated systems mula dito sa Asia, sa Amerika at sa Europa. Masasabi ko po na parte tayo siguro nung sa pinakamataas na level na nag-automate. Po, maipagmamalaki po natin yan. In fact, madalas po makuha ang inyong lingkod at si Chairman Garcia na maging resource person para sabihin ano ba ang ginawa ng COMELEC sa ganitong anggulo, sa makina, sa teknolohiya, sa transmission at higit sa lahat, pati nga po sa social media ay tinatanong tayo at kinukuha ang ating opinion. And lastly, sabi nga po namin dito, ito po ay pamantayan talaga ng COMELEC.
mag-automate man tayo at hindi, pumunta man tayo sa pinakamataas na level ng teknolohiya, pero dapat dalawang bagay pa rin, transparency and accountability. At may dagdag pang ang pangatlo yan sa COMELEC, yung auditability. So transparency, kailangan maintindihan ng mga kababayan natin paano binalangkas lahat. Hanggang sa mag-procure tayo, dapat alam lahat yan. Walang itinatago, lahat itinambad. Yun naman pong ating accountability. Talaga naman pong pinaninindigan ng COMELEC ang lahat ng ito at nakahanda po kaming panagutan. Kaya nga po talagang sinusulong natin yung pong pagkuha ng opinyon ng mga eksperto at ng CAC ng ACADI. At syempre po yung huling na idagdag ko, accountability, gusto na ang auditability dahil nga po ito'y proseso. May pagbibilang, mayroong boto, ginagarantiya dapat ang seguridad. Dapat sino man po ang maghingi ng audit ay kayang ibigay ng COMELEC at matutuntun natin hanggang huling proseso na malalaman natin. Totoo ba? Ito ba talaga ang nangyari? Tama ba ang bilang? Tama ba ang pagkakapasa? At ito ba talaga ang tamang resulta ng halalan? Matanong ko lamang din po, Director Laudianco, meron po bang plano ang COMELEC na palawakin ng voter education pagdating sa mga bagong teknolohiya tulad po nitong online voting upang mapanatili po ang tiwala ng ating publiko? Ay, opo, kailangan component po yan ng tinatawag natin hindi lang ng transparency kundi nung pag-i-educate at pag-i-inform. Paano kasi magagamit at maunawaan at pagkakatiwalaan ng ating kababayan yung sistemang ipapatupad? Kung hindi nila malalaman. So talagang ito po ay isa sa pinaka-importanting component ng anumang election system na gagamitin ng COMELEC, ang mag-conduct ng massive voter education at information. Dalawang bagay po yan. Matutunan ng mga kababayan natin yung sistema, malaman ang gagawin, magamit nila ng epektibo at efficient at maayos. At yung ikalawang bahagi, malabanan natin yung disinformation at misinformation. Alam niyo po kasi, habang mas nagiging matibay yung sistema, yung election system, yung ating voting, yung counting, hindi madaya, hindi mahack, foolproof, ika nga, saan sila pupunta para guluhin ang lahat ng ito? Doon sa weakest link, yung ating botante, yung nananatiling hindi automated. Diyan po sila pupunta sa paanong paraan. Yung mga dati na natin, pananakot, pamimili ng boto, ngayon meron silang bago. Disinformation at misinformation. So lilinlangin, lolokohin, magpapalabas ng maling impormasyon. Nang sa gayon, una, mamali yung desisyon nila. Dahil hindi na nakabase sa tamang impormasyon yung pagpapasya nila. Pero ito ang pinakamabigat. Sinisira nila ang kredibilidad ng institusyon at ng prosesong ginagawa sa pamamagitan ng panluloko at panlilinlang. So, kasama po sa paglaban, pinakamainam na paglaban sa disinformation at misinformation, ang maayos, massive na voter education at information. Siguro ito na lamang po, Director Laudianco, bago ko po kayo pakawalan dito sa programa, ano na lamang po ang kabuang mensahe ng COMELEC sa ating mga kababayan, sa inyo po, no, regarding sa inyong layunin na maging ligtas at patas ang 2028 elections. Go ahead po, Director Laudianco. Sa ating mga kababayan po, una na siguro ang nais nating sagutin sa bagay na ito ay ina-assure namin kayo, malinaw ang ating saligang batas. Magkakaroon po tayo ng panguluhan at ikalawang panguluhan, national at local elections sa second Monday of May ng 2028. Ang dami na pong nagpapakalat ng no election scenario. Alam niyo po, hindi totoo yan. Habang matibay, matatag at in place ang ating saligang batas, ang ating constitution, gagawin ng COMELEC ang aming tungkulin at mandato na isagawa ang halalan ng sa takdang oras. At ngayon nga po na maaga naming pinaghahandaan ito, sana samahan niyo po kami nang sa gayo matutunan natin pare-pareho, malaman ng sapat na impormasyon ano ba talaga yung gagawin ng COMELEC. At ito po ang nais namin ibigay sa botanteng Pilipino. Ang pinakamataas na level ng teknolohiya na available sa mundo na magpapadali ng ating pagboto, lalong magpapabilis at magpapasiguro ng pagbilang at pagcanvas ng ating boto. At isa pa ay mas mataas, pinakamataas if available, yung pong level ng seguridad. Nang sa gayon, kampante po kayo na ang
inyong pinili, ang inyong boto sa lahat ng sistema, whether yan ay internet, sa pamamagitan ng makina dito sa Pilipinas, ay talaga naman pong mabibilang ang inyong boto ng tama. Makakasama sa pangkalahatang bilang at nang sa gayon ang buong Pilipinas ang magpasya sino ba ang susunod na mamumuno sa ating bayan. At higit sa lahat po, pagdating sa huli, ina-assure po namin kayo ang buong transparency, accountability at auditability ng ating sistema. Kaya po ngayon pa lang, iniimbitahan po namin kayo, puntahan ang COMELEC website. Nandun na po yung mga proposed terms of reference namin. Puntahan ang COMELEC Facebook page dahil po pati po yung aming procurement ay nila-livestream namin. So maari po kayo maging kabahagi lahat. Kung meron man pong katanungan na nais nyo iparating sa COMELEC, huwag pong mahiyang itanong sa pamamagitan ng email, telepono, yan ating mga sulat, pati na rin nga po sa social media. At makakaasa po kayo na makikipag-ugnayan kami sa inyo at gagawin namin lahat para maipaunawa sa inyo ang mga sistemang ginagamit ng COMELEC. Sana po ito'y makatulong para po pagdating sa huli, ang iintindihin na lang ng Pilipino, sino ba ang boboto ko ng ayon sa aking pag-iisip, sa ayon sa aking pagpapasya, at ayon sa aking puso. Maraming salamat po, Ma'am Seth. And with that, maraming salamat po ulit, Director Laudianco, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, and God bless po. At atin nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, pagpapalawig ng 7-year period para sa kwalipikadong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries, inaprubahan ni Pangulong Marcos. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Advisory Council na palawigin ng 7-year period para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa bisa ng Executive Order No. 120 na pirmado ng Pangulo, ika-13 ng Hulyo 2026, nakasaad ang hakbang na ito ay upang maibsan ang epekto ng krisis sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Batay sa EO, maaari pa rin makatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo hanggang sila ay nananatiling kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Subsistence batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Ayon sa EO, isinaalang-alang ng pamahalaan ang naging epekto ng nagdaang pandemya na nagpababa sa kita ng maraming pamilya at nakaantala sa kanilang pag-unlad. Layunin din ng kautusan na masigurong patuloy na makatatanggap ng sapat na suporta ang mga benepisyaryo hanggang sa maabot nila ang antas na pagiging self-sufficient o mayroon na silang sapat na kakayahan upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ang DSWD inatasa na palakasin ang case management system at gamitin ang kanilang pinaigting na SWDI upang masuri kung handa nang makapagtapos sa programa ang bawat benepisyaryo. Huhugutin ang pondo para dito mula sa kasalukuyang budget ng DSWD. Habang isasama naman sa mga susunod na panukalang budget ng ahensya ang kinakailangang pondo para sa pagpapatuloy ng implementasyon nito. Mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inanunsyo ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na agad sisimulan na ngayong linggo ang pamamahagi ng uplift assistance ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kalihim, tinatayang nasa 7.5 milyong kabahayan ang makikinabang sa programa na hahatiin sa 3 pangunahing grupo. Kabilang sa unang grupo ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program o WGP na makatatanggap ng one-time na 2,000 pesos na ayuda. Aniya, ang karagdagang ayuda para sa mga 4Ps beneficiaries ay direktang ipapasok sa kanilang Land Bank Cash Card o e-wallet habang ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ay makatatanggap ng 2,000 pesos sa pamagitan ng manual payout kasabay ng
kanilang food redemption schedule. Kasama naman sa ikalawang grupo ang 2.5 milyong mahihirap at near-poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ngunit hindi kabilang sa 4Ps at walang gutom program. Aabisuhan ang mga benepisyaryo para sa manual payout ng unang 2,000 pesos na cash assistance kung saan mabeperipika rin ang kanilang mga detalye at mairehistro ang kanilang napiling digital bank o e-wallet para sa digital payout hanggang buwan ng Disyembre. Kabilang din sa programa ang 1.5 milyong low-income earners na tinukoy naman ng Social Security System o SSS. Ang mga benepisyaryong ito ay otomatikong makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre sa kanilang enrolled SSS disbursement account. Kung higit sa isang miyembro ng isang household ang kwalipikadong SSS member, ang pinakamatandang miyembro lamang ang tatanggap ng ayuda. Ayon kay Secretary Gatchalian, target ng DSWD na may pamahagi ang malaking bahagi ng uplift assistance bago matapos ang buwan ng Hulyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagbalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 3 araw na working visit sa bansang Singapore na nagbunga ng iba't ibang kasunduan at pakikipag-ugnayan. Sa kanyang post-visit statement, sinabi ng Pangulo na nakipagpulong siya kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang palakasin ang ugnayang pangkalakalan at palawakin ang kooperasyon sa larangan ng artificial intelligence, kalusugan at social development. Nakipag-ugnayan din ang Pangulo sa mga business leader kung saan muling ipinakita ang mataas na kumpiyansa ng mga Singaporean investor sa ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ang ABC Impact para sa pagpapalawak ng access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan at ang Singtel Group para sa karagdagang pamumuhunan sa digital infrastructure ng bansa. Bigyang diin din ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas bilang isang mahalagang investment destination sa Southeast Asia na may lumalaking digital economy at skilled workforce. Sa isinagawang roundtable discussion ng Milken Institute, tiniyak ng Pangulo na nananatiling bukas at matatag ang bansa para sa pamumuhunan. Idinagdag pa niya na bilang isang upper middle income country, nag-aalok ang Pilipinas ng ligtas, transparent at matatag na kapaligiran para sa pagnanegosyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnayan na balita, ikinagalak ng ekonomista at market analyst na si Professor Astro Del Castillo ang naselyuhang investment deal ng ABC Impact sa Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapalakas pa ang healthcare system ng bansa. Mahalaga kasing mamumuhunan na rin ang bansa sa healthcare lalo pat hindi naman pabata ang populasyon ng bansa at dapat ding matutukan ang human capital ng Pilipinas. Bukod sa mas maayos na healthcare system, malaki rin ang maiaambag dito o nito upang mapaunlad pa ang mga medical at healthcare facilities ng bansa. Sagot din ito upang maging mas abot kaya para sa mga mahihirap na Pilipino ang mga mabubuong healthcare packages mula sa investment deal sa Singapore. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patungkol pa rin sa naging pagbisita ng Pangulo sa Singapore, inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong malalaking negosyante sa Singapore ang Pilipinas bilang isang matatag at bukas na destinasyon para sa pamumuhunan. Ito ang binigyang diin ng Pangulo sa ginawang roundtable discussion na inorganisa ng Philippine Embassy sa Singapore at Milken Institute, isang non-profit and non-partisan think tank na nagtitipon
tipon ng mga leader mula sa business, finance, gobyerno pati na sa mga pilantropo. Sa harap ng regional business leaders ay inihayag ng punong ehekutibo na sa pamamagitan ng economic reforms at malawakang infrastructure program ng Pilipinas ay kaya nitong maging matatag at hindi matitinag sa gitna ng global geopolitical tensions at trade uncertainties. Kasama rin sa nai-highlight ng Pangulo ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Dahil dito ay ginamit ng pagkakataon ng Pangulo ang mga investors na subukan ang pamumuhunan sa Pilipinas sa gitna ng mga reformang ikinasana at makakahikayat ng long-term foreign capital. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers o DMW naglatag ng panukalang Philippine-Singapore Nursing Scholarship. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Isinusulong ng Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers ang panukalang Philippines-Singapore Nursing Educators Scholarship Scheme sa pulong ni NACHED Chairperson Shirley Agrupis at DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Tinalakay ang layunin ng programa na tulungan ang mga Pilipinong nurse sa Singapore na mapagpatuloy ng postgraduate studies habang nagtatrabaho. Inaasahang babalik sa Pilipinas ang mga benepisyaryo upang maging nursing faculty members o clinical instructors. Tutulong ang CHED sa pagbuo ng scholarship policy, pagkilala sa kwalifikasyon at pagbabalik ng mga scholar sa mga paaralan. Tinalakay rin ng dalawang ahensya ang iba pang programa para sa mga OFW at returning migrant workers. Bahagi ang panukala ng lumalawak na educational partnership ng Pilipinas at Singapore kung saan may 47 aktibong ugnayan ang mga institusyong pang-edukasyon ng Pilipinas sa mga partner institution sa Singapore. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, dalawang sikat na kumpanya sa Qingdao City sa China planong palawakin ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Art Cruz. Bumilib ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa smart appliances ng isang multinational consumer electric and home appliances company dito sa Qingdao City, China. Mula kasi sa simpleng appliances nila noon gaya ng refrigerator, aircon at washing machine, ngayon ginagamitan na nila ng artificial intelligence o AI ang mga ibinibenta nilang produkto. Dito inihayag ng Vice President ng kumpanya na balak nilang dalhin sa Pilipinas ang smart appliances nila. Bukod sa mapapadali ang mga gawaing bahay, tiyak din nalilikha ito ng maraming trabaho sa Pilipinas, lalo't plano ng kumpanya na palakasin ang logistic network nito sa ating bansa. Bago ang tour na yan, una nang pinuntahan ng mga delegado ang tinaguriang beer capital ng Qingdao City. Dito sinabi ng manager ng naturang kumpanya na bukas sila sa pagpapalawak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Pag nagkataon, malaking tulong yan sa ating bansa lalo't patuloy ang pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakuha ng mamumuhunan at dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy ang pakikipagtulungan ng beer company sa mga distributor nito sa Pilipinas pagdating sa marketing, branding at planning ng kanilang mga produkto. Mula rito sa Shandong Province para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, PBBM pinalalawak ang drainage projects sa DPWH sa NCR para sugpuin ang matinding pagbaha. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni EJ Lazaro.
Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na palawakin pa ang kapasidad ng mga drainage system sa mga bahain sa Metro Manila matapos mapatunayan at tagumpay ng drainage improvement project sa Quezon City. Ayon sa DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha sa Barangay Tatalon kasunod ng pagsasaayos ng drainage system sa kahabaan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Dati ay inaabot ng 3 hanggang 5 oras bago mawala ang pagbaha sa lugar. Ngunit ngayon ay ilang minuto na lamang at agad nang humuhupa ang tubig. Bago magsimula ang tag-ulan, ipinatupad ang proyekto gamit ang mas matitibay na high-density polyethylene o HDPE pipes upang mapabilis ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa Quezon City at mga karatig lugar. Dahil sa positibong resulta ng proyekto, target ng pamahalaan na ipatupad ang katulad na drainage system improvements sa iba pang flood-prone areas sa National Capital Region upang higit na maprotektahan ng mga residente laban sa matinding pagbaha. One of the worst in the country ito. Yung baha dito, Mr. President, gampas tao, yung bus lumulutang na dito. Binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Pag bagyo po, ang nasa news kagad, Ito, tatagon po lagi. Araw, konting ulan lang po bahana. Dati pag bumaha po, lumalangoy kami. Ngayon po hanggang karsada lang. Hindi na po pumasok sa bahay-bahay. Nung bagyong Inday po, wala pong baha. Wala pong baha sa amin. Maski yung hindi nga po lumapaw dyan sa may gutter and sa may bakal na yan. Andun lang sa sulap kasi minomonitor namin. Talaga nga angat siya o hindi. We did 3 things here. Improve the drainage. Napakalaki po niyan. The second thing we did was, we dredged San Juan River. And the third thing we did, we put 2 mobile pumps there. Kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila. Dapat kung ano yung ginawa dito sa G. Araneta, kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective eh. para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang bugson ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Tulong ng Department of Agriculture o DA Regional Office 2 para sa mga magsasakang apektado ng El Nino na katakda ng ipamahagi. Pagpupulong ukol dito sinimulan sa Cagayan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Iga nga na inepango nga ayuda nga neprepara na DA Radio Field Office 2 para tabi na kusetsa nga may pagtaran takawan taurano El Nino ta probinsya na Cagayan. Ta meeting ni Governor Edgar Aglipay and ni Regional Executive Director Rosemary Aquino na DA Region 2 na pagkergowan. Iga isits ira nga may yawa gita na balatong lufog nga mangi, mani, sandia, salbolias, andre tanakon pagaira nga mula na arikurgak mawak idanum. Kabalanan na yaw agapaga ipwede nga iyawa nga solar-powered irrigation pump tapeno may yawa ta arani ikomad da takaya no iga is source of water da. Idorob di Governor Aglipay to Office of the Provincial Agriculturist nga insigida nga makikergo ta Municipal Agriculture Office para talistahan ira na corn farmer na kurugan na apektaran ikomad data El Nino tapeno mamanupiga imedanan to fun. Tadatos na opa, iga nga na is 16,300 na minakusensya at mangisesera inaapektaran na El Nino. Yata ni balita nagafuta syudad na Tuguegarao yaw si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, Manifesto of Support para sa pagbuo ng Cordillera Autonomous Region. Pipirmahan ng mga opisyal at mamamayan ng Cordillera kasabay ng selebrasyon ng Cordillera Day. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
Nagkaykaysa dagiti opisyal kay nagindeg ti Cordillera ang nagpanawagan para iti panaka-establisar ti Cordillera Autonomous Region kasagudayan ti 1987 Constitution babaan iti panagperma ti Manifesto of Support. Iti selebrasyon ti may 39 nga anibersaryo ti Cordillera Administrative Region nga adaan tema Smart Cordillera Enabling Local Enterprises through digital transformation and accelerated regional autonomy. Impakita dagiti delegado ti nalaos agagarda para iti panakabukal ti autonomous region. Saan laeng ang naglipa si ti ceremonial signing sa Jed Benguet Sports Complex. Kaputa na itudig ang maiturong neto'y itinaduma-duma a probinsya ti rehiyon tapno maurur ti suporta dagiti umili. Ti Manifesto of Support kat maiputulugmat iti opisina ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kagidaw ti panakakidaw ang sertifikaran kas urgent measure ti Proposed Organic Act ang nakaipila sa Jai Kongreso. Damag manipo dito'y syudad iti Baguio. Siya ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga kagamitan sa paggawa ng bangka, ipinagkaloob sa mga mangingisda sa Caramoran, Catanduanes. Narto si Rosie Nieva para sa balita. Nakaresibi ang duwang organisasyon nin mga parasira sa mga coastal barangay kan Caramoran, Catanduanes nin mga kagamitan para sa patibo ni bangka sa irarom kan programang pangkabuhayan kan provincial government kan Catanduanes. Pinanginota ni Governor Patrick Asanza ang pananaon nin mga materyales kay ibanan ang DENR Penro asin Enro. Objeto kan programa na pakusugon ng sektor kan pangisdaan, suportahan ang kabuhayan kan mga parasira asin pahigoton ang kampanya laban sa illegal fishing. Sigon sa provincial government, biglala uman na makakatabang ang mga pinagkaloob na materyales sa pagpapahewas kan kabuhayan kanasambitan ng mga parasira asin sa pagpapakusog kan ugnayan kan mga lokal na organisasyon asin mga law enforcement agency sa pangangataman sa kadagatan kan Caramoran. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako na tayo sa Kabisayaan. 100 na handheld metal detectors ipinamigay ng LGU Talisay City Cebu sa mga pampublikong paaralan sa syudad. Pakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gipangapod-apod ang usa ka gatos nga handheld metal detectors gikan sa lokal na kagamhanan sa Talisay City sa Cebu ngadto sa lain-lain nga mga pampublikong tunghaan sa Schools Division of City of Talisay. Sawa pagipahigayon ang distribusyon, gipailawom ang mga school principal, school guard, ingon man security personnel sa orientation sa insakto, tukma o responsabling paggamit sa matag unit. Matod ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas, ang matag principal ang gisangunan o gihatagan sa responsibilidad sa pag-amping ingon man pag-inventory sa maong mga metal detector sa ilang tagsa-tagsa ka mga school guard ug mga security team aron masiguro nga magamit sa taas nga panahon aron sa pagpalig-on sa seguridad sa matag tunghaan. Kini nga inisyatiba usa sa mga proactive measures sa lokal nga kagamhanan sa Talisay aron masiguro nga luwas ang mga tunghaan ilabi na ang pagpublikong eskwelahan. Giklaro sa mayor nga dili kini angay kahadlukan inay makatabang sa mga ginikanan ingon man sa mga estudyante nga mahimong kampante alang na sa seguridad sa ilang tagsa-tagsa katunghaan. Misaan ang lokal na kagamhanan sa Talisay nga pabilin silang magpaluyo sa pagpalig-on sa seguridad ingon man sa pagmaintenar sa seguridad sa matag tunghaan. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Whale shark watching nagsimula na sa bayan ng Libertad sa Antique. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
Nagsugod na ang whale shark watching sa Banwasang Libertad sa probinsya sa Antique. Suno kay Congressman A.A. Ligarda, isa ka makabuluhan nga tikang ang whale shark watching sa pagpapaskog sa turismo kag paghatag palangabuyan sa mga libertad nun. Ang bagong eksperyensya sa Banwa natigayon sa pagbinuligay nanday Mayor Maribeth Lacerna, Vice Mayor Mary Chinte, kaupod ang JKLEU Corporation ng Department of Tourism. Nagpasalamat naman ang kongresista sa mga mangingisda, lokal nga pamunuan sa libertad kag sa tanan ng mga organisasyon nga naging katuwang kag nagapanguna sa pagpangapin kag konserbasyon sa mga whale shark upon butanding sa lugar. Mula sa Iloilo, ito si Hope Trechate para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. East Mincom Disaster Response Units nakaalerto dahil sa patuloy na sama ng panahon. Ang detalye ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Padayong naka-alerto ang tibuok Eastern Mindanao Commando East Mincom Disaster Response Unit tungod sa padayong pagdaot sa panahon kada gabi sulod sa ilang areas of responsibility. Gibutyag ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Maria Cristina Rosete Manuel nga padayon ang ilang koordinasyon sa mga local disaster risk reduction and management offices kon LDRRMO sa mga lugar nga ilang ginsakupan aron masiguro nga dali ang paghatag og tabang sa mga apektadong komunidad. Mato di Manuel, nakaandam na ang ilang mga search and rescue teams o mga assets aron makaresponde gilayon sa mga panginahanglan sa mga lokal nga kagamhanan. Giday gusab sa opisyal ang mga LDRRMO tungod sa mas dayag na karon ang ilang kaandam sa panahon sa kalamidad pinaagi sa epektibong sistema nga ilang gipatuman ilabi na sa koordinasyon kauban ang lain pang mga ahensya sa gobyerno. Dugang ni Manuel nga nakadeploy pagihapon ang mga unit sa East Mincom sa lugar nga labihang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog isip kabahin sa nagpadayon nga rehabilitation efforts ug suporta sa mga apektadong komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Construction Materials Assistance mula sa BARM Marawi Rehabilitation Program. Patuloy pa rin ang pamahagi sa mga internally displaced persons ng Marawi City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Itataros din nagyang kay Opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Mapapadalam si Sagyang kay Mamu Opisina a Office of the Chief Minister of BARM Region yung koto weekly implementation ng yung koto program mayroon na Construction Materials Assistance 2.0 project ipamagay si sagyang koto ang mga bang sa tano internally displaced person sa malaki apektuhan si sagyang koto miyaad na Marawi Sage sa Raguna 2017. Isa ini ko mga la programa itataro sagyang kayabang sa Marawi government para ko kapag recovery, ago rehabilitation, nagyang kay Islamic City of Marawi. Sisagyang kay may po sa pito gawin na adno topat pulag walwa qualified beneficiaries. Amya successfully amya resibiran, anta ka miya approve agyang ko to construction materials packages. Sagyang ko to kapag gumbalayran po paruman ko mga derpairan. Sisagyang kay pangaloy tano ang mga baryo. Isa rin din nagyang kay Barangay Dagudduban, Kapantaran, Bubong Lilod Madaya, Raya Madaya Tulali, Wawalayan Marinaut, Sangkay Dansalan, South Madaya Proper, East Marinaut, Mungkadu Kadingilan, agugyang kaiya barangay sa Balamanao. Umanisa ka beneficiaries na miya kadawat sa assistance base sa gyong ko ni validate the level of housing damage. Mana nagyong ko to extend to kyagbo
walay ran na ayad na mala miya ka determino na gumiya ka sestro nagyang kay mambuwa mga bang sa tanwa gumagalbok si sa BARM MRP's Technical Assessment and Validation Process. Isaanan na proseso sigurado nagyang koto kinanglan na construction materials sa ipag-distribute si kung mga bang sa tano tagumbelay si sagyong kotomi nga gugubo mga walayran mga IDPs. Si sagyang masayman to na madakalagyong ko mga ongoing pwede mga projects sa program magyang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Isarong buwag yang kaya Construction Materials Assistance 2.0 Project. Mula sa Iligan City, ako po si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Didiretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Bagpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na mananatiling naka-freeze ang presyo ng basic necessities at prime commodities sa ngayon sa kabila ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang manufacturer ang naghahain ng anumang petisyon para sa price adjustment. Kaya hindi pa gumagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa sidelines ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Summit 2026 ng Go Negosyo at DTI, sinabi ng kalihim na wala pang nag-a-apply para sa price increase at nananatiling stable ang monitoring ng ahensya. Binanggit din ni Roque na mahirap pang magbigay ng anumang projection sa ngayon, lalo't patuloy ang paggalaw ng global oil market. Dinagdag niya na mas mainam munang maghintay habang sinusuri ng DTI ang posibleng epekto ng sitwasyon sa presyo ng mga bilihin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ng 17% ang peking pera noong 2025 mula 69,925 tungo sa 57,945 na piraso dahil sa mas mahigpit na security features at mas mahusay na detection training. Pero sa polymer banknotes, may bigla ang pag-akyat sa 1,358 na peking piraso mula sa 3 kaso lang noong 2024. Bagaman nananatiling itong maliit ng bahagi ng kabuang counterfeit bills. Inkjet printing ang ginagamit sa karamihan ng pamameke, habang ang National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na recoveries kasunod ang Calabarzon. Pinakamaraming peking pera ang nakukuha sa malls, supermarkets at palengke. Nagpatupad din ang BSP ng operasyon laban sa sindikato sa Siquijor at Boracay na ginagawang alahas ang 10 pisong coin. Nagpaalala ang BSP na bawal ang digital o physical facsimiles ng piso na may parusang hanggang 10 taon na pagkakakulong. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naglulukusa ngayon ang basketball community matapos mamatay ang dating San Beda guard at NCAA champion na si JV Gallego dahil sa isang aksidente sa expressway. Kinumpirma ng May Kawayan City Police na ang 28 anyos na si Gallego ang nagmamaneho ng sasakyang sumalpok sa concrete barrier habang binabagtas ang expressway. Dinala siya sa ospital ngunit dead on arrival na ito. Bago ang San Beda, naglaro si Gallego para sa National University sa UAAP at naging bahagi rin ng Bicol Volcanoes sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Una siyang sumikat sa Chiang Kai-shek College or CKSC kung saan naging isa siya sa top young talents ng bansa at nakapaglaro para sa Gilas Pilipinas Youth sa 2016 FIBA Asia Under-18. Nagpaabot ng tribute ang dating CKSC teammate niya na si Fran Yu na nagsabing malalim ang pinagsamahan nila mula pagkabata hanggang NCAA. Nagpahayag din ng pakikiramay ang San Beda University Alumni Association na nagsabing mananatiling buhay ang alaala ni Gallego bilang Bedan student athlete. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, lumipad ang Meralco Bulls sa second half para kunin ang 122-114 na panalo kontra Rain or Shine sa PBA Season 50 Governors Cup sa larong ginanap sa Inares Center, Antipolo. Nagbalik aksyon si Antonio Hester at naghatid ng 21 puntos, 9 na rebounds at 2 assist habang nakabawi ang Bulls mula sa masakit na 1-point loss sa Phoenix sa kanilang conference debut. Pinangunahan ni Jason Brickman ang opensa ng Meralco sa 19 na puntos at 7 assist habang tumulong sina Chris Banchero na nagbigay ng 15 puntos at Bong Quinto ng 12 puntos. Mula sa double-digit deficit, nagrally ang Bulls at nagtayo ng lamang na umabot pa sa 15. Para sa Rain or Shine, nasayang ang maagang 50-39 na abante at nalasap ang ikalawang magkakasunod na talo. Kumamada si Aaron Fuller ng double-double na may 28 puntos at 10 rebounds habang nagpasiklab ang rookie na si Deo Quahaw sa 19 na puntos at 3 tres. Nasa win column na rin sa wakas ang Meralco habang hinahanap pa ng Rain or Shine ang kanilang unang panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na inihatid sa atin ni Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Montad at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig-nood ng edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.